So, may flex na naman ako, bagong dating na mga halaman. Bali, itong mga halaman nito, mga pinsan sila ng mga halaman na meron na rin tayo. Hi guys! So, ito naman ako, si Abby. Maraming salamat sa pagsama sa aking vlog. So, may flex na naman ako, bagong dating na mga halaman. 3 piraso lang sila. Bali, itong mga halaman nito, mga pinsan sila ng mga halaman na meron na rin tayo. So, unahin ko na itong isang to. Yan. May flower na siya. Yan. So, yan. Siguro, familiar na kayo sa itsura niya. Madalas siyang sinasama sa mga bouquet ng bulaklak. Siya ay Anthurium. Okay, so meron na tayong isang Anthurium. Ang Anthurium na yun is dwarf white. Ito naman, I'm not sure kung sakto yung color na nakikita nyo sa screen, but on my end, kitang ang kulay niya is orange. So, orange variety ng Anthurium ang ating meron tayo ngayon. Okay, ang mga Anthurium daw is native sila sa Caribbean and South America. Yan. Etong isang to medyo mas malaki compared dun sa isa natin kasi nga naman yung isa is dwarf. Unfortunately, meron ding mga issue yung ibang dahon niya, but okay lang naman. Mapapalitan naman siya ng mga bago. Okay. So wala siyang paso, nasa polybag siya, so I'll just repot it later. So Anthurium orange variety. Okay, next. Meron tayong fiddle leaf fig. Okay. So, other name niya is the Ficus lyrata or lyrata. Ang pinsan niya naman ay ang ating mga rubber plants. So, yan. Marami tayong ficus. Iba-iba yung varieties ng ating ficus na rubber plants. Ano ba yan? Ayun, Ficus elastica. Yun. Ito naman is Ficus lyrata. Alam ko before meron pa tayong isa, Ficus din. Yun is the triangularis. Pinsang buo nila to. Pinsang buo. Pero yung triangularis medyo maliliit yung dahon. But eto, yung dahon niya almost sinlalaki ng ating mga rubber plants. Pwede naman daw siyang outdoor at indoor. Pag indoor na nakapot, it can go up to 10 feet yata. Pero pag talagang sa wild or sa lupa, talagang mataas, 50 feet yata yung tinataas nito. So kailangan lang hindi natin siya, kung talagang sa ano lang, dapat nasa paso lang.
Not unless gusto nyo lang siyang gawin talagang puno. Yun. Yan yung sa lupa. So again, feed the leaf pig. O nga pala, etong ganitong halaman, nag-originate naman daw sila sa tropical western part ng Africa. Okay. So, kung ang balak nyo naman is alagaan siya as indoor, sinasuggest na paikutin siya every few days kasi etong halaman na to is sumusunod sa araw, yung sinag sa liwanag ng araw. So, kung nasa isang nasa isang part lang siya ng bahay, so malamang mag-slant siya going towards kung saan may sinag ng araw. With the leaf tree. O sa ngayon, with the leaf plant kasi maliit pa. Or with the leaf pig. Okay, and lastly, ang ating pangatlo na halaman for today. Yan. So, meron naman tayong gabi. Ang kagandahan ng ating bagong dating na halaman siya ay yun, nakita niyo na white. May white. So, siya ay a variegated version ng elephant ear, or yung other name na tinatawag sa kanya is the Alocasia albo, kasi nag-albino yung isang part niya. Yan. I lost count na kung ilan na yung allocation natin. Medyo marami-rami na rin sila. At ito ang pinaka ito ang pinaka latest. Hindi last, syempre pag may nagustuhan pa tayong Alocasia, bibili na naman tayo nun. Yan. Medyo sensitive nga lang yung white part niya kasi mas manipis siya kung titingnan compared sa green part. So, dapat iwasang hawakan hanggat maaari. So, siya. Actually, kanina, dalawa tong dahon na to. Yung isa, actually, isa dito mas malaki talaga. Yan. And I'm not even kidding na ganito yung kalaki. Unfortunately, old leaf na siya. Medyo kulukuluntoy. So, I decided na putulin na lang siya. Ito na nga. So, para mag-focus naman siya sa bagong dahon na to at magpatubo ng bago. So, sana mabuhay natin ang ating elephant ear na albo. So, yun na lang muna for now. Marami pong salamat sa patuloy na pagsama sa aking vlog. Samahan niyo po muli ako sa mga susunod pang videos na ating upload, mga halamang susubukan nating alagaan at mga hobbies na ating tatry. At hanggang sa muli. Like and subscribe and click the bell button.